Hala, ang lalaki. Tama nga ang narinig ko na haka-haka na dito daw sa Mantalongon, Cebu, makikita yung mga kambing na magagandang lahi. Kaya pag namili siguro ako mga kagandang buhay, pagka nag-concentrate ako sa pag-alaga ng kambing, mas maganda pong dito bumili. Sa mga viewers ko po na gusto talagang magagandang kambing, ako, ang Mantalongon. Oo, sa lahat po ng auction na napuntahan ko, quality po ang kambing nila dito. Oh, quality. Wala akong nakitang native mga kagandang buhay, oh. Quality po talaga yung kambing nila. Halos malalaki po. Okay, mga kagandang buhay, dito na po tayo sa Barangay Mulado, Gihulngan, Pier. Ayan, ang oras po natin ay 4:34 in the afternoon. Tatawid na po tayo sa Tangil. Sa Tangil Pier po, Cebu. Papunta po sa Barili, mga kagandang buhay. Dahil mamayang madaling araw, 2:00 po ang auction. So, excited na po ako mga kagandang buhay. Si Kabeng Roger po at Sinalon ay nagpa-booking na po dito po sa ating Hilux para po makasakay tayo ng barko 5:00 ng hapon. Kaya samahan niyo po kami mga kagandang buhay sa ating pong adventure sa Barili, Cebu. Dito na po kami sa loob ng barko. At may mga bata pong naglalaro ng bola, oh. Nanyo. Sarap bumalik sa pagkabata, no, Kabeng Roger. Walang iniindang problema, di ba? Ay, Ayan. So, kahit pala Kabeng Roger, hindi puno yung barko, umaalis talaga, no. Naka-schedule 5 o'clock talaga, dapat nakaalis na. Kaya, ito, ayan. Pero mahal talaga kabiyahe, mahal talaga yung pamasahe. Kahit malapit lang siya. Mahal talaga, no? Kung 10-wheeler siguro mahal din, no? Hindi ko alam kung kanong 10-wheeler na dito. Pero itong Hilux 2-1 eh. 2-1. Plus yung mga pasahero, magkano yung isa? 300. 300 yung pasahero. Samantalang pag doon po 2 hours sa Iloilo, patawid ng Negros, lang, 80 pesos. Dito, 300 talaga. So, magkaiba. Dito sila lang. Kaya pala. Mas pasahero dito, compare doon, kaya mahal-mahal nila. Yes. So, natin yan. So, kunti ang pasahero, tsaka walang kalaban na barko. Intindihan natin. Talagang, ang rason siguro niyan, kunti talaga pasahero. Maalis sila kasi kahit walang masakay. Kaya... sinusunod nila yung schedule. Pero okay na rin. Kasi malaking bagay po na tuwang-katuwang sa negosyo, sa mga negosyante. Di ba? Feel na feel. Yan, photographer yung mama. Nakakawala naman ng stress yung ganito mga tanawin. Sarap bumalik sa pagkabata. Diba, ala Titanic yung turo ng nanay nila sa kanila. Iganon nyo yung kamay nyo, iganon nyo yung kamay nyo, ala Titanic. Diba, enjoy lang ang buhay. Kaya napaka-bless po yung mga tao na halos kompleto. Walang iniindang problema, walang stress. Simpleng buhay, basta walang stress po mga kagandang buhay. Diba? Napakasaya.
paklay nga baka. Dari nilataan baboy. Dito pala sa taas ang stockyard. Hello, good morning mga kagandang buhay. At long last, dito na po ako sa Mantalungon Livestock Auction Market located at Mantalungon, Barili, Cebu. Ayun po mga kagandang buhay. At magchika-chikahan po tayo para po alam natin kung ano po ang sistema at masaya rin ba ang auction dito sa Mantalungon mga kagandang buhay. Halina po kayo at umpisahan na po natin ang pag-feature dito po sa auction na ito na kung saan ito daw po ang pinakamalaki dito po sa Cebu. Yes, mga kagandang buhay. Dito po sa right side ng auction, nakita ko po dito banda na lahat po ng klase ng mga sasakyan na may kargang hayop ay nakapila po mga kagandang buhay. Time check po natin is alas 3 ng umaga. Dati po kasi daw, alas 2 pa lang, ang dami nang nakapila. At pila-pila po ang pagpasok sa auction. Hindi po kagaya doon sa Negros, mga kagandang buhay na pagdating mo sa stockyard, makakapasok ka po kaagad. Dito po sa Mantalungon, mga kagandang buhay, ay hindi ka po basta-basta makapasok. Kailangan mo pong makipila para po maipasok ang iyong mga alaga o ang iyong mga binibentang hayop. Kaya hindi po nakakapagtaka na ang entrance po ng auction market ay napakaraming tao na. Yan o, mga kagandang buhay. Ang dami ng tao. So, alas 3 pa lang po ng madaling araw. Yan, nakikita po natin mga kambing. So, tama po pala yung ating bagong kaibigan na dito po sa Mantalungon, makikita natin ang maraming mga kambing. Oh. Ano? So, nag-uumpisa po pala dito sa labas ang tawaran. Ayan. Alamin natin mamaya kung pwede na bang magbayaran dito sa labas. Ayan, ang tataba ng mga kambing dito, ha, oh. Ayan. Guyod-guyod po ng ating mga taga-binta. Lapit po tayo, mga kagandang buhay, lapit tayo. Tingnan natin kung gaano kabilis ang pagpasok po ng mga hayop kasama ng kanilang mga amo sa loob po ng auction. Or dito lang banda ang kambing. Palagay ko nga, mga kagandang buhay, dito banda ang kambing. Sa taas? Okay. So hindi pwedeng mag-transaction dito sa baba? Pwede na magbilihan dito? Oo. Pero aking taas, pag alas 4. Alas 4, so kailangan pumila. May bayad ba? May bayad bawat isang hayop? Pag ano kaagad, pagpasok kaagad? Walang ligtas. Oo, lahat ng hayop, mabili man o hindi, magbabayad ka. Magkano pag isang kambing? 5 yata. 5 pesos. 5 pesos. Okay, 5 pesos po. Hala! Grabe, ang laki nito, oh.
Mga ganito kalaking kambing po, magkano? Kung ako bibili nito, Oo. ito eh. Oo. 14, dito na. 14. Yun ang asking price mo. Pero may bawas pa yan. Ayan. Ano ang lahi nito? Puwer po ma'am. Buwer. Ako, inahin. O, nasa 14 meron. Oh. Ala, ang lalaki ng mga kambing nila dito, ang tataba. Oh. Hala, ang lalaki. Tama nga ang narinig ko na haka-haka na dito daw sa Mantalongon, Cebu, makikita yung mga kambing na magagandang lahi. Kaya pag namili siguro ako mga kagandang buhay, pagka nag-concentrate ako sa pag-alaga ng kambing, mas maganda pong dito bumili. Tanungin natin si Dudong magkano yung kambing niya. Magkano yan daw? Mukhang malaki. Magkano? Pila man na? Dalawa. Magkano? 35K, mga kagandang buhay. Ang laki. Mukhang sa kanya yung pinakamalaki ditong kambing, oh. 35K yung isa. Meron kaya ako subscriber dito? May subscriber ba ako dito? Ha? Sols, gandang buhay. Ayan. 35K po, oh, itong dalawa. Sulit, malaki. I-explore pa po natin mga kagandang buhay. Kaya nabilib ako. Nabilib ako sa ganda ng mga kambing dito. Oh? Dong, pila man na yung kambing, Dong? Ha? Pila man na? City Mill. Oh, City Mill po mga kagandang buhay, oh. Oh. Ito, malaki din. Tsaka, grabe, ang volume ng kambing po dito. Dong, pila man na, Dong? Pila man na? Ha? Kaning tulo? 15 mil ang tulo, Dong? 15 mil ang tulo. Tatlo, ha? Tatlo. Oh. 7.5, tay? Bili ko yung kambing. Oh. Vlogger ka lang. 7.5. Ayan. Vlogger ka lang. Ma'am, good morning. So, volume po talaga yung nakikita ko pong kambing dito, mga kagandang buhay. Volume, oh. Ang dami. So, tama po talaga yung sinabi po sa atin ni RM po na taga-kumpra ng kambing dito. Maraming volume. Ayan. Dami, ang gaganda pa. So makakapili ka po talaga ng mga lahi dito, mga kagandang buhay, oh. Ayan. Sa mga viewers ko po na gusto talagang magagandang kambing, ako, ang Mantalongon. Oo, sa lahat po ng auction na napuntahan ko, quality po ang kambing nila dito. Oh, quality. Wala akong nakitang native, mga kagandang buhay, oh. Quality po talaga yung kambing nila. Halos malalaki po. Ayan. Oh. Dong, nindot kayo na, Dong, no? Maayog yun, do. Oh, pila mo na, pila? 11? 12. Ayan po, mga kagandang buhay. So, nice natin magpasalamat, no, sa mga naghahawak dito ng mga kambing na ma-share din nila yung mga presyo kasi para makita tayo na ating mga kababayan. Maraming mga aspiring na mga gustong pumasok sa ganitong sa ganitong mahanap buhay. Kaya yung iba ayaw nilang ma-feature ito kasi siguro dahil ayaw din nilang dumami yung komprador. Pero of course, mga farmers siguro gusto talaga nilang ma-feature ito para at least maraming pumunta pong tagabili. Di ba? Ganon? Oh. Kasi may narinig ako kanina, vlogger ka lang. Hindi ka naman namimili. Namimili po kami. Baka, kalabaw. Sa kambing ngayon, hindi pa masyado. Naghanap pa kami ng magandang source. Kabayo, mama. Kabayo, hindi pa. No. Salamat, no? Kasi ang Cebuano naman talaga, mga mababait eh. Diba? Hindi naman mga bastos yung mga Cebuano eh. Oh. Shout out to kay Coreng. Oh. Magkano, Dong, ito, Dong? Magkano?
12 po ito. 12 mil din po. Yan, sa 12 mil ba na yan? May mga ano pa yan? May mga bawas? Bawas pa. Oh, di ba? May bawas pa po. Pero sulit yung pamimili mo dito. Siyempre, familiarize sa sizes pa rin, mga kagandang buhay. Para po sa sipat sa karne. Pero yung kaibigan ko na yun, na nakilala ko kahapon, sipat sa dispersal po sa kanya. Kaya siguro mga ganito kalalaki. Or bumibili din siya ng malalaki. Ano? Grabe, ang dami. Siguro sa nakikita ko dito, mga mahigit 300 to 500, no? Ang volume. Yan po. So, punta pa tayo dun. Kagandang buhay, ito sa kanya, medyo katamtaman ang laki, pang alagain pa ito. Pero sa Negros, pwede na ito pang katay, mga kagandang buhay. Pero sa nakikita ko ditong malalaki talaga, mukhang yung maliliit po dito na malaki na sa Negros ay pang-alagain pa lang. Yan, Dong, pwede bang malaman magkano ito presyo ng sayo, Dong? Pila man na, Dong, pila? 3.5 isa? 3.5 isa po. Ayan. So, depende po talaga sa tamanyo. 3.5 isa. Dito banda, mga medium sizes lang. Medium sizes. Pero kung gusto mo talaga mga ganito, wala, kagwapo nito. Pila man na, Dong? Size? Size. Size meal. Size meal po. Ito, pulay puti. Medium to ito, medium. Magkano, Dong? Magkano? Pila man na? 11,500. 11,500. May tawad pa yan, mga kagandang buhay, Hanggang doon pa, mga kagandang buhay, Kahit pala isang truck yung dalhin mo dito, makakapili ka at makakabili talaga. Hindi ka masisiro, Siyempre, ang presyo naman po, mga kagandang buhay, nakadepende sa tawad yan. Pili-pili. Mas maganda pong maraming parada, maraming mapagpipilian. Diba, Dong? Ilan man ang imuha, Dong? Ha? 8 ang isa, Dong? O duha? 8 ang isa, mga kagandang buhay, 8 ang isa. Kaya magdadala ko ng sasakyan dito pag gusto ko nang mag-alaga, Palitan ko yung mga native doon ni Kabiyang Roger. Ma'am, palitan rin mo. Kapalit ko. Bukas, ma'am. 3.5 daw, 3.5 para pambili ng bigas. Palitan rin mo. 3.5, ma'am. Ganda. Next time, babalik ako dito. Picture muna natin yung mga presyo ninyo, mga kagandang buhay. Yan. Dami. Sana kayang kaibigan natin na yon? Kaya, shout out po kay Boss J. Ayan, sabi kasi ni Boss J dati, punta ka sa Mantalungon, Cebu. Kasi dito mo makikita, Madam Sols, ang volume ng hayop. So, dito kambing pa lang yung nakita natin, mga kagandang buhay, So, from 2 a.m., sabi kanina nang nakausap ko, alas 4 daw ang pasok. Alas 4. Alas 4 na ngayon, Dong? Kung sa alas 4 talagang pasok sa loob. Pila-pila pala ito, no, Dong? Pila-pila pag pumasok. Ticket lang naman siguro po ang binibigay para bayaran. Tapos kompleto pa rin ang credentials dito. Paglabas ng hayop mo. Dong, pwede bang malaman magkano itong 3 piraso mo? 18 po yung 3 piraso. Yan. 18. Mas marami pa po ito sa Padre Garcia. Kasi ang Padre Garcia po, the biggest livestock auction sa buong Pilipinas. Pero yung yung pinaparada po dito sa kambing pa lang po. Yung mga baka po at kalabaw, nandun po nakapila. Nakasakay po sa mga sasakyan nila, iba't ibang klaseng sasakyan. Nakapila pa po. So mga kambing, dito lahat. So imagine that. Kahit 10-wheelers pa po ang dala mo ditong sasakyan. Kaya pong punuin. Okay.
Ayan, hanggang dun sa baba, oh. Grabe ang haba ng katawan nito. Ito kay Dudong, oh, mukhang alagain pa. Dong, magkano tong alagain mo, Dong? Pila man eh? Magkano? City Media po yung tatlo. City Media po yung tatlo. Kaya makakapili po kayo. Ang ganda, oh. Ang ganda niya. Yung pang-alagain. Oh, 7,500. Tatlo na. Oh. First, ano pa lang yan? First price. Asking price. Ito, nabili na. Ayan na, nagkabilihan na. Baka po, tsaka kalabaw. So, ang kambing natin, pinifeature po natin para makita nila kung gaano ang volume ng mga kambing dito sa Mantalungon. Yan. So, mamaya po, akit tayo sa taas kapag nakapasok na po yung mga hayop na gusto nating bilhin. Kita muna po natin kung gaano karami. Hanggang doon pa. Nakaka-inlove pala dito sa Mantalungon, Cebu. Kaya shout out po sa aking mga viewers na Cebuano. Nga, nakaabot po ako dito sa lugar po ninyo para ma-feature po kung gaano karami ang inyong mga kambing para makahikayat pa po tayo ng mga komprador. Kaya kung gusto nyo pong mag-umpisa ng livestock buying for slaughter sa mga taga-Luzon dyan, alamin nyo po muna yung source ninyo. At dito na nga, na-feature natin, Mantalungon, Cebu. Ayan, so mag-search na po kayo kung paano po kayo makarating dito. From Gihulngan po mga kagandang buhay, sumakay kami ng barko for 1 hour. Tapos, nag-land trip po kami ng walang 1 oras. Dito na po kami sa Mantalungon. Mas malayo pa po ang Dumaguete, I think. Or ang Bakong. From Gihulngan to Bakong po, mas malayo pa ang Bakong compared po dito sa Mantalungon. Kasi sasakay lang kami ng barko from our base. Ay pupunta lang kami sa pier. Siguro nasa mga 15 minutes. Tapos sasakay lang kami ng barko, 1 oras lang po. Tapos pag dating namin dito sa Cebu, mga walang 1 oras, mga 30 minutes. Dito na po kami sa Mantalungon, Barili. Ayan. Tapos babalik kami ulit, 1 oras ulit, nasakay sa barko, nandun na kami sa base namin. So kung pagbabasihan po ang pagod namin sa biyahe, ay talagang mas relax po dito pumunta sa Mantalungon kasi shorter lang yung biyahe. Pero sa gastos naman po, siyempre mas makamura tayo papunta ng Dumaguete. Kasi mas mahal dito yung pamasahe nila sa barko. Mas mahal. Kaya pala po may mga nagbibenta sa Kanlaon na minsan na-i-interview ko. Saan galing yung yung kambing nyo? Sa Mantalungon po, sabi nila, sa Cebu. Ayan. Daling. Kung gusto mo po malalaking mga kambing, dito mo po mabibili rin. Pili-pili lang po yung mga taga-antog-antog natin. Ganito mga medium sizes, marami din. Yan. I think baka mahigit pa po ito 300 lahat. Baka mag 500 pa sa nakikita ko. Kasi ang ang haba ng pila oh. So habang nagpumipila po mga kagandang buhay, pwede na po pala mag-transaction sa mga presyo. Kasi yung iba na parang may mga tanda na nabili na. Ayan. Parang may mga tanda na. Indication po na nabili na, Dong, nabili na? Yung sa'yo, nabili na? Nabakal na? Nabakal na. Meron na kasing marking, mga kaganaboy, 3 lines ang marking po.
May dami naghihintay sa gate. Mas vloggy. Oh. Mas vlogger. Hello kuya, magandang umaga. Nais niyo rin po bang mag-feature yung Mantalungon Cebu para dumami pa yung mga komprador? Pwede ba kaming magkompra dito, kalabaw at mga baka? Pwede kayo, open. Ewan ko kung nakita niya nila si Kabiyang Roger. Taga-sipat. Iba-iba po kasi yung ugali ng tao, mga kaganang buhay. Kanina po buhay na manong bungad pa lang. Sinabihan ako, vlogger ka lang pala eh. Oo, bakit ba? Vlogger lang pala. Wala bang naitulong yung mga vlogger para po ma-feature yung mga lugar? At ang mga iba naman po na malayo dito ay makita kung gaano ka ang volume dito para maplanuhan nila kung paano po makaabot dito at makabili ng mga hayop. So, be nice to everybody po kasi syempre dito po tayo nabubuhay. Sa kapwa po natin tayo nabubuhay. Ayan. Hello! O babait naman kayong taga Cebu. No? Di ba? Mababait. Naninita kasi yung iba. Oo. Ganun talaga po mga kaganang buhay sa bawat lugar po, iba-iba ang ugali ng mga tao. Merong mababait din, meron ding mga siyempre ewan. Kaganang buhay. Pero yung iba naman natutuwa pag na-feature po yung kanilang mga alaga para alam ng mga tao. Yung mga mga buyer kung saan sila pupunta. Ito ang ganda ng rin niya mga brown. Oo. Farmers ka daw? Farmers ka? Sa'yo yan? Magkano lahat yan? 13,000. Ilang piraso? 5 ang ganda, Nariliit pa po mga kagandang buhay. May mga manok pa, Hello, manok. Magkano yan? 9 mil? Dito. 900 po. Ayan, mga kagandang Ma'am. Dito. Ma'am. 8,000? Sabi ni tatay. Ano kapugi ni tatay dito? Lagi. Dito po ako bibili pagka nasettle ko na yung aking kulungan para mag-alaga rin po ako. Ang dami may lahi dito mga kagandang buhay. Diba? Mga ilan po yung volume dito talaga? Mga pila tanan? Maka 500 heads? Oo, dami no? Kapin? Nako. So, mga kagandang buhay, maraming taga Luzon nanonood, tapos nagre-request sa akin na i-feature ko rin yung mga livestock auction na nagtitinda ng kambing. Sa Bagbao, ma'am, maraming baka ro, ma'am. Oo. Pwede na ba kaming makapasok ng mga komprador? Di pa. Di pa, no? Ngayong alas 4 pa. Pag maganda ang presyo, marami talaga kami bumili. Biyaheng Maynila kami. Kahit 100 piraso, bibili ako pag maganda presyo. Diba? Hindi yan yabang mga kagandang buhay kasi alam naman ninyo na nanonood kayo. Kasi nakakalungkot. Yung sabihan ka na, oy, vlogger ka lang. Hindi nila alam na komprador tayo. Kaya minsan, mga kagandang buhay, yung mga vlogger po na nagtatanong ng mga presyo, hindi po nagtatagal sa vlogging dito po sa mga auction. Kasi po, meron po talagang hindi rin tayo nire-respeto, no? Hindi naman natin hinihingi na respetuhin tayo. Pero pagka wala ka kasing masabi na maganda, mga kagandang buhay, ay sana, hindi ka rin magsalita ba na hindi rin maganda. Kasi malaki din po ang tulong ng mga vloggers po. Kagaya nito, nakita ko si Boss J. Kay Boss J ko lang po ito dati nakita yung Mantalungon Cebu na ang dami po talagang hayop dito. Napanood ko yung mga vlogs niya. Ayan. So,
Sa community po natin dito lang sa Pilipinas, ang dami pong natutulungan ng mga vloggers. Diba, na-feature nila yung mga late fortunate, yung mga dapat talagang tulungan ng mga tao or ng mga politiko, na-feature nila yan. So, nagbibigay po ng daan na makadiscover po ng talents, nagbibigay ng daan ng mga vlogger para matulungan yung mga tao. Kaya sana, respeto lang rin po, no? Oo, kasi hindi naman siya yung tinatanong ko eh. Lumapit lang naman siya para ganun. Hindi naman lahat, mga kagandang buhay. Thank you so much po sa mga nakaintindi rin sa trabaho. Kaya minsan sabi ko, Boss J, bakit madalang ka na lang mag-feature? Kasi nga yung ganun. Diba, pag nalaman po nilang hindi ka komprador, hindi po maganda ang nila. Ayan. So, happy lang po tayo dito sa Mantalungon, Cebu. Mamaya po ang sipatan natin sa mga baka. So, ito po yung sa baboy section naman. Actually, ang Cebu po, marami rin po sana ang nagdi-deliver dito ng baboy from Negros. Oo, iwan ko lang yung mga ba ngayon, yung mga permit. Ayan o. So, dito pa pala, may kambing pa. So, nasa mga 50 heads po ito, sobra, 100 agad siguro. You know? So, marami talaga ang buluyong. Siguro nabili na yan dyan. Kasi naka-separate na eh. Oh. Oh, ayun na po yung mga iba't ibang sasakyan po na may karga ng ating mga baka. Ayan, yung kambing nasa baba pa. Pero ngayon, mag-alas 4 na po ng umaga, nakikita natin na nakapila. Ayan po yung mga sasakyan, no? Nakapila. So, paakyat na sila. Tingnan natin kung sana marami din yung mga kalabaw at mga baka dito. At maganda din sana yung presyuhan, no? Mga kagandang buhay. Para makabili tayo at maging source na po natin ito ng pamimili para hindi po tayo mahirapan talaga, di tayo ma-force talaga na pag konti ang parada dun sa Negros ay ma-force talaga tayo kahit mahal na presyo bilhin natin. Kung madagdagan po ang source natin, mga kagandang buhay ng mga livestock auction, ay baka manalo po ang ating biyahe. Ayan. So, actually, nakita ko na po yung ating Hilux nakapasok na po sa loob. Ayan na po, nakapasok na. So, inumin po muna natin ang ating kape. Siguro na yon. Lumamig na yung ating kape. Ayan po yung police station, oh. Barili. Barili. Napakalinis, napaka-organized po ng kanilang livestock auction. Dito po sa medyo mataas na area. Ayan. Bulubundukin.